Magandang umaga po sa inyong lahat at magre-react na naman tayo dito sa video patungkol dito sa mga DepEd teachers sa Davao. Ito po'y nakakatuwa at nakakatawa. Davao del Norte ito nangyari na mandatory video birthday greetings para kay Bongbong Marcos. Sila po ay finors itong mga DepEd teachers na magsabi ng happy birthday kay Bongbong Marcos. Itong video na ito, bakit nasabi kong nakakatawa? Kasi parang hindi talaga mabanggit ng kanilang mga bibig na mag-happy birthday kay Bongbong Marcos. Parang ayaw talaga nila. Nakakatawa kasi sabi nung parang teacher na nag-command sa kanila na ito yung sasabihin natin, happy birthday Bongbong Marcos. Hindi talaga babanggit ng mga teachers. At ang nakakatawa doon, sumisigaw pa ng Duterte. Patay tayo dyan. Mamaya ipapakita ko sa inyo yung video na yan. Bakit itong si Bongbong Marcos ay isinusuka na dito sa mga teachers. Okay? Mamaya ipakita natin yan. Pangalawa nating pag-usapan ay patungkol nga dito kay Mayor Magalong. Mainit itong pangalan ngayon ni Mayor Magalong patungkol po dito sa flood control na mess starts with connivance of politicians. Yan ang ipinikalat ni Mayor Magalong na hindi naman nagsimula itong kasalanan na ito sa mga contractors. Hindi naman ito nagsimula sa mga district engineers o sa mga DPWH. Nagsimula ito kung sino ang nag-distribute nito mga budget na ito. Di ba? Kung sino ang nagpapatupad dito sa mga proyekto na ito, doon po nagsimula ang kasalanan. Etong mga contractors na ito, nare-receive nila ang budget. Pagkatapos doon, usap-usapan na itong mga contractors na ito ay hindi po mabibigyan ng mga proyekto kung hindi sila magbibigay dito sa mga government officials. Sabi nga ng iba, ang binibigay nila dahil dito sa administrasyong Marcos na medyo negligence, no? Hindi ngayon yung mga 2022, 2023, 2024, nung hindi pa mainit itong usapin sa flood control, walang nag-e-inspection dito sa mga buwaya na ito. Kain lang sila ng kain ng pera. Imagine that one, 70% raw di umano ang ibinibigay ditong mga contractors na ito. 70% ang ibalik nila. Kapag matanggap na ng contractors ang pera, 70% ibabalik yan nila sa mga politiko. Kung paano po nila ibibigay, hindi po yan i-bank to bank. Meron yung mga bagman. Okay? Kung saan-saan yan sila mag-meet up with the bagman dito sa politiko na ito, tapos doon na ilalatag yung pera. O nakita nyo naman, no? Nung sinabi ni Senator Jinggoy na ipinakita yung limpak-limpak na pera. Ganoon po yung style. Hindi na po sila gumagamit ng bolt. Ang ginagamit po nila, kwarto na. Bumibili na sila ng kondo at doon po inilagay. Naging vault na yung kondo. Bilyones ito. So, yung natitirang 30% na hawak-hawak dito sa hawak-hawak dito ng contractors, magbibigay pa yan sa district engineers. Di umano yan ang sabi nila sa akin. Magbibigay pa sa district engineers
magbibigay pa sila sa kung ano-anong mga palusot nila diyan, no, na wala talagang sabit. Pwedeng sa COA, pwedeng sa DPWH, kung sino man, no? Parang wala talagang mag-ingay sa kanilang kabulastugang ginawa. Ngayon, ang matitira sa district engineers, yun na yun. Yun na yun ang iba-budget niya, kaya nasa-substandard. Kaya kung makikita nyo, tingnan nyo yun, natatawan lang si Bongbong Marcos kasi puros buhangin ang proyekto. Wala nang semento. Kung ikaw ba naman, kontraktor ka, ginawa mo na ang lahat. Paano yan? Kailangan mo talagang magbigay sa mga politicians na ito kasi kung hindi ka magbibigay, wala ka rin proyekto. Yung pamilya mo, hindi mo rin mabibigyan ng magandang buhay. O, siyempre, pera yan eh. 'Di ba? Itong mga contractors na ito, gusto rin sila na magkaroon rin ng pera. 'Di ba? Pero depende na 'yan sa contractor kasi meron raw ibang mga contractors na talagang kung ano yung budget, hindi nila binibigyan yung mga district engineers, hindi nila binibigyan yung mga anong tawag doon, mga politicians. Pero let us say ginawa na yung proyekto, pero do not expect na ikaw pa rin ang kukunin by the next project. Yun ang kondisyon. Okay? So yun po ang ipapaliwanag ni Mayor Magalong dito sa video na ipapakita natin mamaya kasi po wala na. Sabi pa nga ni Toby Chanko, kasabwat na lahat. Diyos ko po. Grabe kalala. Ito. Pero guys, no, bago ang lahat pala, help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito para guys, kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa Donmar TV. Itong video na ito, like and share. 1, 2, 3, go! Okay, naka-like and share na ba lahat? And also guys, sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga balita. And at the same time, yung mga cellphone ninyo, ma-notify yan kung meron tayong breaking news, bagong uploads, o kung nagla-live ang ating channel. Ma-notify kayo lahat dyan. Kaya mahalaga po na mag-subscribe tayo sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na ba lahat? Okay, so eto yung mga DepEd teachers na isinusuka na itong si Bongbong Marcos. Nangyari po ito sa Davao del Norte. Ayan, panoorin po ninyo. Wait. Ayan o. Ay nako. Tinuturuan nila itong mga guro na ito na mag-greet kay Bongbong Marcos ng happy birthday. Wala lang. Hindi magkasabay-sabay. Galit lahat kay Bongbong Marcos. Ito yung nakita sa screen. Ito yung igigreet nila sana. From all the teachers of Davao del Norte Division, Region 11, happy birthday, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Hindi pa. Nakalagay pa sa projector wala pang design. Walang ka-effort. Instead na happy birthday Bongbong Marcos ang sasabihin, ang isinisigaw, Duterte. Duterte. Ito, patuloy. Pakinggan niyo mabuti.
Yung nagsabi sa audience, pugsanay raw, pugsanay. Pugsanay in Tagalog is ano yan, pinipilit. Pinipilit talaga. Pero hindi nyo mapipilit yan. Kasi ayaw yan kay Bongbong Marcos. Hindi mo ito na mo ma-pronounce yung pangalan, no? Hindi raw ma-pronounce yung pangalan ni Bongbong Marcos. Bakit naman hindi nyo ma-pronounce yung pangalan ni Bongbong Marcos? Ha? Di na makakaya sa sikmura ninyo? Kakadiri na. Patuloy. Sabi ng the teacher, sige na, kay trabaho raman eh. Sa Tagalog pa, sige na, trabaho lang ito. Kawawang Bongbong Marcos. Sige lang. One thing lang kayo, everybody. Because they want it on video. Siguro ipapakita nila ito kay Bongbong Marcos na nag-greet raw ng happy birthday. Paano yan? Ayaw nila. Isa lang. Ready? In 3, 2, 1, go! Yung iba, from all the teachers of Davao, Duterte. Duterte. Sabi ng teacher, di juta mahuman ane. In Tagalog, hindi talaga tayo matatapos dito. Hindi talaga. Hindi na kaya sa sikmura, te. Huwag nang pilitin yung mga teachers kasi hindi na kaya. Ayaw nilang mag-greet kay Bongbong Marcos kasi alam nyo naman na sa kanyang pagiging presidente po, wala po siyang magandang idinudulot sa mga guro, kundi sakit lamang sa puso. Meron pa nga meron pa nga isang eskwelahan doon nakikita ko na halos hindi na magamit ang mga classrooms kasi ang baha doon hindi na gumuho. Totoo. Dinaan ko na lang sa tawa pero nakakalungkot yun eh. Yung may mga classroom sa Maynila na hindi na magamit-gamit kasi yung tubig talaga na stuck na, hindi na gumuho eh. Ayan. Sabi, dili nataan ni mahuman ani ron. Meaning to say, di talaga tayo matatapos dito. Hindi talaga matatapos. Hindi kayo makapag-video niyan. Di ko lang alam bakit na leak itong video na ito. Merong nag-upload. So, kung mapanood ito ni Bongbong Marcos, sana sir, ma-realize mo na there is really something wrong sa inyong leadership. Ganito po kasi yan. Kung ikaw, presidente ng Pilipinas, kung talagang mahal ka ng taong bayan, kahit hindi mo na yan pilitin, kahit hindi mo na yan turuan na mag-greet sa iyo ng happy birthday, kusang loob yan na mag-greet ng happy birthday. Tingnan nyo si former President Duterte. Taong bayan na po ang mga nag-o-organize sa kanyang birthday. Kanya-kanyang grupo ang mga nag-o-organize. Gumasta pa yan ng pera. Kahit simple lang yung mga decorations, may mga placards, merong mga tarpaulins, pero galing yan sa puso ng bawat isa sa Pilipino na hinahangaan ang kanyang mabuting nagawa sa bansang Pilipinas. Kasi po si Tatay Digong, when is time na presidente pa siya, ay binuhos niya ang lahat.
ipinakita niya sa taong bayan ang totoong serbisyo na walang halong korupsyon, walang halong kakornihan o kaepalan, kundi tunay na serbisyo lang. Kung ano yung totoo, yun ang totoo. Sinakripisyo niya ang buhay niya. Maraming mga problema sa Pilipinas na kailangan niyang maging matapang at magbuhis buhay siya para sa taong bayan. Kaya ngayon, di mo na dapat turuan o i-remind ang taong bayan. Kusang loob na nagsusulat. Ako nga'y kinalibutan ng ibang mga artist na talagang gumawa pa talaga ng mga statwa, okay? Statue in English. Gumawa pa talaga sila ng statue ni Duterte to show their love and appreciation. Oh, kusang loob yan. Walang nagtuturo sa kanila dyan. That's the way how they express their love to Tatay Digong. Pero itong si Bongbong Marcos, remember this, Bongbong Marcos, makinig ka sa akin. Hindi mo na ako pakikinggan. Pero sa mga loyalista na nanonood dito ngayon, pakinggan nyo ako at sabihin mo ito kay Bongbong Marcos at Martin Romualdez at yan si F. Eliza Arneta Marcos. Pakinggan nyo ha. You will never be loved by the Filipino people. Tandaan nyo yan. You will never be loved by the Filipino people. Kayo, Marcos, by the time na wala na kayo sa Pilipinas, wala na kayo sa politiko, you will be remembered na isang leader na weak, walang nagawa, pinabayaan ang pera ng taong bayan, hinayaan na makurakot ng mga buwaya. Yun ang ma-remember nila sa iyo. Oh, totoo yan. Totoo yan. So, example na ito. Itong video na ito. Di mo na mapipilit ang taong bayan na mahalin ka kasi isinusuka ka. Sa totoo lang. Wala ka ng reputasyon na na magaling ka. Ang reputasyon mo, alam mo ba kung bangag. Masakit man, masama mang sabihin, pero yun ang laging natatak ng tao eh. At tayo magawa dyan. Ito, panoorin natin itong kay Mayor Bagalong rin ha. Ito, panoorin natin. Play. Well, nakita nyo naman siguro yung revelation mismo ni Senator Lacson kung paano nila talagang, kumbaga, very systematic. Yung kanilang operation, from the time na mag-planning, pati yung design ng project, pati yung pag-bid, pati yung pag-implement, talagang makikita nyo talaga na alam na nila yung gagawin nila para i-circumvent nila yung proseso. Kaya nga nagkakaroon tayo ng mga ghost at mga substandard project. At hindi lang pwedeng gawin yan kung hindi well-organized. Hindi alam ng mga tao kung anong mga trabaho nila. Kaya nga, the way I describe it is highly syndicated, is highly organized. Kung ikaw ang mag-drawing nito, Mayor, hindi, I meant not drawing, I meant you're going to, kunyari magda-diagram, saan siya nagsisimula yung connivance? Well, syempre yung connivance ng politiko at yung DPWH, doon nag-umpisa yan eh. Tapos, kumbaga, ang nasa lower rung ng ladder, yung contractor. Kasi nga, yung contractor, hahabulin niya yung binigay niya, yung porsyento, kasi hindi na makasali yan sa program of work eh, yung porsyento binigay niya. Kaya ang nangyayari, doon sa project niya, ang tanong ko is, let us say 30% na lang ang naiwan sa inyo.
how are you going to execute a project? Sabi ko, sir, mapipilitan kami substandard. Kaya nakikita nyo siguro kung paano nila dinadaya. Lalo na sa flood control project, dadayain nila doon sa paglalagay ng sheet pile. Let us say, kung ang sheet pile ang nakalagay dapat is Z-type, ang gagawin nila is yung U-type lang. O kaya yung Z-type, ang ilalagay nila, dadayain na nila sa presyo. Let us say, palalabasin nila, sabwat nila yung DPWH, yung contractor, nagsasabwatan. Pag-uusapan nila ngayon, ito yung ilalagay natin sa detailed unit price analysis. Lalabas doon per linear meter 7,200, no? Z-type. Pero ang totoong presyo lang noon, kung ikaw consider mo from the supplier, na may kita na yung supplier, abot lang yun ng mga 2,400 per linear meter yon, ano? At sa sheet pile, may mga 6 meters, may 12 meters. Pag install nila, dadayain uli nila yan kasi hahabulin naman ng contractor yung kikitain din niya. Instead na ang ilulubog niya 6 meters, o kaya ang i-install niya 6 meters lang, o kaya 12 meters or 9 meters, depende dun sa study, ang gagawin nila 1 meter na lang. Kaya nakita nyo siguro yung pinapakita kong picture na nagulat ako na nung nasira yung embankment, 1 meter na sheet pile ang lumabas. Paano nangyari yung 1 meter lang ang sheet pile? Naputol ba yung sheet pile? Sir, hindi pwede maputol ang sheet pile. Talagang ilalagay lang talaga nila 1 meter lang. Kaya, kailan magsisimula yung bayaran ba yung pagbigayan ng padulas? Where does it start? Well, how do they do? Well, even before the bidding, this is what was relayed to me by contractors. Even before the bidding, alam na kung sinong panalo. Ito rin ang sinasabi ng mga sources ko sa loob ng DPWH. Alam na kung sino. Yang mga sinasabi ni Mayor Magalong, alam yan ng mga politicians. Oh, alam yan lahat. Huwag na tayong magbulahan. Alam nila yan. And, di ba, meron naman tayong procurement law na 9184, di ba? Tapos, napalitan na ng bagong procurement law. I think it's 12003 ba? Pero hindi naman yun ang nasusunod. No? Mayroong unwritten na procurement law. Ano? Ito na yung ina-apply sa bidding pagdating sa mga diyang kalokohan na ganyan. Ano? Unang-una, ang unang qualification ng mananalong bidder is sino ba ang pinakamalaking magbigay ng porsyento. O assuming na there are 5 bidders, 3 yung nagbigay ng pare-parehong porsyento, okay, sinong una sa inyo makakapagbigay, pinakamabilis na magbigay ng advance? O assuming na pare-pareho sila ng date na magbibigay ng advance, ang next na parameter, sino sa inyo makapagbibigay ng pinakamalaking advance? Kaya kita nyo, it's all about money. Puro pera lang talaga yan. Mayor, paano sa tingin ninyo malilinis yung mga agencies like DPWH? Kasi ang natatanggal, ang pinag-resign lang ay mga USEC, yung mga nasa taas, kung systemic ang problema. Paano ngayon yung buong agency? Well, siguro isa sa pinakamagandang ginawa ng ating presidente, nilagay si Vince Dizon doon. And I know Vince. He's a non-nonsense. I've known Vince since 2005. I've worked with him when I was in the Special Action Force, ganun din sa NTF. If you want things done, that's Vince Dizon. Pero sinabi yan ni Vince Dizon, Mayor Magalong, na hindi niya makakaya ito lahat kasi sobrang dami po ang dapat inspeksyonin at imbestigahan ng mga flood control projects. Hindi nga flood control projects mga ghost projects pa, sobrang dami. Hindi niya makakaya. Hindi nga niya alam paano ito paano niya ito gagawin. Ano ba, gagawa ba siya na Luzon, Visayas, Mindanao na mga tauhan na mag-inspect? Kasi in every project na may problema, may mga detalye, mga dokumento. At yun po ay patutunayan na itong project na ito yung dokumento. Tapos nang nagbayad. Ito yung ginawa. Ito yung pictures. Wala. Marami. In every project, mahirap. Marami kang gagawin na mapatunayan mong korupsyon itong project na ito. Kaya hindi madali. Kawawa nga itong si Vince Dizon sa totoo lang.
And talagang sa tingin ko, we've been talking to each other almost every day. Ano? At ginagawa niya lahat. Ano? Second is kailangan i-adapt na ng DPWH yung open data policy na kailangan i-publish nila yung lahat ng projects nila yun din ang direction ni Secretary Beans nung nag-uusap kami. Dapat lang. Ipapublish yung program of works, feasibility study, ipapublish yung dapat transparent lahat. Ipapublish yung bill of quantities, ipapublish din yung mga geotechnical study o kaya soil test para malaman lahat. Kasi Alam niyo, sabi sa akin sa totoo lang, kapag si VP Sara ang presidente ngayon ng Pilipinas, itong problemang ito, solve itong lahat. Sa totoo lang, lahat itong problema ito, solve ito. Madali lang ito kay VP Sara. Isang source ko sa DPWH, sir, ang nangyayari kasi is from the top, from the sabi niya, ito yung sinabi niya sa akin, from the top management, ibababa dun sa planning kay Yusek Cabral, ito na yung gagawin mo, ito na rin yung para sa mga congressman, ito na yon. So ang gagawin ni Cabral, gagawin niya yung plano, cut and paste, tapos sa kanya ibababa sa mga DPA, sa mga regional and district engineer. I-adapt na lang nila. Kaya makikita niya, sabi niya, sir, kung titingnan mo yung mga geotechnical study, yung mga program of work, halos pare-pareho, puro cut and paste yan. Kaya kung the only way you will be able to really determine kung talagang maayos talaga yung pagkakagawa niyan at yung talagang walang kalokohan na nangyari, pag-aralan mo yung feasibility study at yung program of work, at pati yung bill of quantities, yan yung mga documents na papag-aralan nyo. Diyan yung makikita talaga kung may kalokohan talaga yan. Kailan mo nang lalabas ang pera, Vince? Yes. Bago pa, pag kunyari, bigayan so mag-a-advance ba si contractor? Ay, talagang mag-advance na. Bago pa lumabas yung pondo mula sa DPWH? Ay, oo naman. Kuwan na yung kagad. Usapan na kagad yan. Bago pa lang mag-umpisa ang bidding, maglalabas ka na ng pera. Kasi ikaw ang taker. Even before sabi ko nga sa inyo, even before the bidding process, alam naman na kung sino ang mananalo. Tapos, wala pang bidding, may lumutang ng pangalan ng kontraktor na bidding-biddingan. yung mananalo na, bahala na rin siya. Actually, meron na rin sistema aside. Sabi ng kaibigan ko kahapon Don Mar, ganito yung nangyari tatlo tayong kontraktor na nagbibidding for example lang, tatlo tayong kontraktor nagbibidding. Ito, si 50 million. Ito si 60 million. Ito si 100 million. Ang pipiliin ng politician, si 100 million. Si 100 million na kontraktor, siya na ang magbibigay dito sa dalawang kontraktor na ito para hindi raw magngangak-ngak. E di syempre, itong dalawang kontraktor na hindi nananalo, hindi rin sila tatahol o mag-iingay kasi binibigyan din sila di ba? Siya yung nanalo, di ba? Anong tawag nyo dyan? Naglalaro lang tayo sa pera. Ay, nako. Let us say, ako yung taker. Taker ang tawag nila Ako yung mananalo. Kung sino yung mga natalong quotation ng mga bidders, may porsyento rin sila. O kaya, ang sistema is, hindi ko sila bibigyan ng porsyento, pero yung bid mo, ako magbabayad doon sa bid documents mo lahat. Sasali kayo, ako magbabayad. Sa next na bidding, ikaw naman na mananalo, babayaran mo rin yung bid documents namin. Kaya umiikot-ikot lang. So maraming paraan. I had a chance to talk to another contractor. Sabi niya, Mayor, sa Region 3. And remember, this becomes normal. Kasi, ang presidente natin, walang ginawa. Pasyal kasi doon, pasyal dito, party-party. Yeah. Anong nangyari? Naging normalize. Tapos sasabihin niya, itong pagbaha na ito, wag na kayong ma-surprise. New normal na ang baha. Kaya new normal ang baha kasi
itong corruption na ito, naging new normal na rin. Utot mo, Bongbong Marcos, sarap mong batukan eh. Ang sistema, sabi niya, ganito. Kakausapin na yung congressman, papakitaan na kagad, kakausapin na yung 20%, i-advance na namin ng 20%, pag-uusapan na lang namin yung yung 3%, yung remaining na percentage pa na matitira. Yung DPWH na, yung mga district engineer na, sila na ang magpla-planning, sila na rin ang magde-design, sila na rin ang magpapabid, sila na rin ang magbibid. Kasi sa totoo lang, sila na rin yung contractor actually. Gumagamit lang sila ng ibang kumpanya, pero actually sila na yung contractor. So sila na rin ang Sila rin ang naglolokohan sa kanilang sarili. Di ba? Ay, nako. Pabid, sila na rin ang magbibid. Sila na lahat. Sila na rin ang mag-execute. Sila na rin ang mag-inspect ng sarili nila. Tapos sila na rin ang magbibil, sila na rin ang kokolekta. Ganito ba yung nakikita niyo, sir, dun sa BGC Boys? Sa tingin ko, isa yon sa mga sistema na nangyari. Kasi yung informante ko, taga Region 3 na contractor. Kaya yung pala yun, nung pinapanood ko yung sinasabi ni Senator Lacson kahapon, saka ko naisip, ito pala yun. Isa ito siguro sa mga MO nila. Paano bakit yung DPWH mayor yung picture ba na pinakita ni Bryce? DPWH yung namimigay ng pere. Nasaan point yun sa sindikato? Kasi nga, usually, ang DPWH, kung sino yung Hindi natin alam kung gawa rin yun ni Bryce yung istorya na yun na DPWH yung namimigay. Di ba? Not so sure pa tayo dyan. Alam nyo namang sinungaling siya, di ba? So, wag maniniwala ka agad. Either district engineer o kaya isang personnel dun sa regional office o district engineer's office, siya yung designated ng trusted man nung politiko. So siya yung mangongolekta para sa politiko. Para kumbaga siya yung cut out. Para hindi lagi ma-connect doon sa politiko. Alangan naman yung contractor, i-deposit mo mismo. May mga ganung sistema eh. Kaya maraming scheme eh. Siya ang taga-kolekta, siya magdi-deliver. Katulad yung binanggit kay yung isang Yusek Bernardo, di ba? Di ba? Lumabas na isa siya sa mga collector din, di ba? Ganon din 'yon. O kaya bagman. O kaya kung galing sa contractor, kukunin niya yung sa contractor. Siya nang kukuha. And then siya magdi-distribute sa proponent. Siya na magdi-distribute doon sa funder, Pero sir, sinagulat nyo ba yung halimbawa yung... O kaya, kung katiwala naman nung politiko, yung contractor, sila na mag-uusap. Yung contractor na dediretso. So, ang daming paraan kung paano yung pag-deliver. At tatanungin din nung contractor, kasi bulky yung peso, kuminsan, ang gusto na nung funder is, i-convert mo na deliver mo na into dollars, o euros, kung anong denomination gusto niya. Sure na ba talaga, sir, yung ganun kabilis? Halimbawa, ma-award na yung buwan. Tapos ngayong buwan may payout din na malaki. Nakita niyo siguro yung nangyari doon sa BGC, ano? Ang bilis, ano? Kasi nga, they're just so comfortable. Yung ngayon nakakalungkot doon, parang wala nang takot na gawin nila yon. Parang normal na sa kanila. Normal na. Na pati yung documentation nila, very complacent sila na. Akala nila wala na makakahuli sa kanila. Ganun na nangyari. Ganun na nag-evolve yung corruption. Sa totoo lang, hindi ito puputok lahat itong issue na ito kung hindi sunod-sunod yung baha. Diba? Kung yung bagyo na talagang sunod-sunod yung tatlong bagyo, diba? Siguro, sabi ng Panginoon, this is the time na ako na ang magbubuking sa inyo. Di ba? Sa infra projects. At hindi lang flood control yan. Meron pa yan, yung mga solar lights. Alam mo yung solar lights, napapabayaan lang natin yan, pero napakalaking pera din yan. Ano? Hindi pa yan, ano? Yes. Hindi lang sa flood control. Tanong ko lang po, what exactly do you need, no? Para ma-control natin yung corruption? Consider niyo po ba tumakbo na president?
makontrol natin yung corruption. So, hindi pala talaga eradicate yung corruption, i-control lang. Di ba? Ay nako, Pilipinas. I-apply yung iron hand o i-apply din yung sabihin natin guilty until proven innocent. No, this is nothing political. Itong campaign namin for good governance, it was never political, no? This is our moral duty, it is our constitutional duty. Sabi nga natin, di ba? Sabi nga, di ba, meron sa 6713 Republic Act that public office is a public trust. And every local official, at the same time, citizens, is their civic duty na talagang make sure that public interest is safeguarded, that every peso should be spent for the common good, no? Yun ang ginagawa namin. Hindi naman kami nagtatabaw dito, gusto kong maging senator, gusto kong maging, never crossed my mind. If you look at our history on how we're fighting for good governance, it started in 2019. Immediately, I became mayor, nandun na yon yung good governance na crusade namin. Kaya please, wag na ho nating I'm sorry ho, no offense ho, but it's nothing to do about politics. Yung sinasabi ni Vizcaya na 20 to 25% na pupunta sa kongresista, credible yun? Well, siya nakakaalam, ano? Pero consistent doon sa mga binabanggit sa akin ng ibang mga contractors din. At yung mga ibang membro ng DPWH, very consistent eh. Kita mo yung mga binabanggit ko na hatian sa porsyento at magkano na lang naiiwan. Iba-iba nga lang yung porsyento. Iba-iba. Kasi depende sa project yan. Kung dun sa project natin, depende rin sa markup sa project. Let us say sa Cat's Eye. Eh, ang laki-laki ng markup yan. Isipin mo, bawat piraso, 9,900. O 9,000, sabihin natin 9,000. Almost 10,000. Eh, ilang milyon yung binili nila. Kaya they can demand about 30-40%. Ganon din yung ibang project na rock netting, ang laki-laki dyan, 40%, 35%. Sa flood control, kanyan, siguro mga nandun sa range na yan, 20-25%. Kasi nga yung markup hindi gaano. Kaya ang gagawin ngayon nung dadayain niya sa pag-install ng sheet pile, lalagyan niya ng maayos na sheet pile itong lugar na to, itong section na to. After that, yung susunod, putol-putulin niya. Alam niyo ba pag in-inspect niyo pa yan? Totoo talaga yan, sinabi ni Mayor Magalong. Matotoo talaga yan. Yung sa una, hindi lang ito nangyayari sa itong mga ganitong pangyayari. Nangyayari na ito. Panahon pa ni Pinoy, Gloria Macapagal Arroyo, nangyayari na yan. Bumalik lang yan ngayon. Siguro may lugar pa na walang sheet pile. Mayor, what do you make of the statements of Bryce Hernandez and Henry Alcantara? Parang naglalaglagan na sila. Well, alam mo, once na may makulong dyan, na non-bailable dyan, ay maglalaglagan lahat yan. Ako sa experience ko, being with CIDG, PNP, once na nag-umpisa na yung nakulong na dyan, maglalaglagan na yan. Correct. Sa isa rin, ang ginagawa nila ngayon, nagpupul sila ng resources, itong mga politiko, itong mga nagkakasabwatan na sila sa DPWH. Right now siguro baka nagmi-meeting na sila lahat. Baka kaya nga may pinapatay na mga contractors. They're pooling the resources, hiring expensive PR firms para gumawa ng issue, manira ng mga kami. Maninira sa amin, maninira doon sa mga whistleblowers. Kaya ganun na yung kanilang tinamot. Pati si Kong Toby, sinisiraan. Kong E.S. Bersamin, sinisiraan. Anybody na lalaban sa kanila, sisiraan. So we're prepared for it. Ganun talaga ang trabaho namin. We are always exposed to risk. May vulnerabilities kami na titingnan nila. Pero that will not at all stop us from pursuing this crusade. Diyan kami believe sa inyo, Mayor Magalong. Ito lang yung suggestion namin, Mayor Magalong. Kung meron kang alam na mga politicians na talagang corrupt officials, sabihin mo kaagad in public. Huwag nyo nang patagalin pa. Di ba? Yun lang ang may comment ko sa iyo, Magalong. Yun lang.
band of mafia outside of Bulacan? Ilang Ay, marami yan. It's not, yung Bulacan is just one of those groups yan. Alam mo nga, kung ano yan eh. Sa tingin ko, every area merong ganyan eh. Merong ganyan. It's just Siguro, the lower tip degree of the lang. iceberg. In terms of depth, in terms of intensity, siguro mas lower lang. Pero at the end of the day, it's not about, it's something widespread. Sir, nababanggit si Saldico, pero since nasa Amerika daw, tapos baka sooner or later baka ma-involve na siya dito. Anong magandang intervention sa Peru? Alam mo, kung titignan mo lang yung mga Sunwest, Hightone, at yung mga allied pa ng mga companies, ilang flood control projects ang nabago nila. Aside from that, iba pa yung mga ibang mga infra projects pa na napunta sa kanila. Bakit napunta doon? Bakit na-corner nitong napakalaki nitong mga kanaton? Di ba? Conflict of interest, maski na sinabi natin na divest. Tapos, tingnan mo yung mga substandard na projects. People in Bicol are complaining. Meron pa nga lugar dyan na nilagyan niya ng napakaraming mga solar lights na parang akala mo yung public road na yun, inapi niya, parang ginawa pa niya private road niya. Diba? If it's a highly organized syndicate, Mayor, sino yung head ng sindikato? Siguro hintayin na lang natin na magsalita. Pero definitely siguro ako feeling Saldico kanina. yes, As oo. one of the masterminds. Siya sa mga kwan dyan. Isa siya sa mga figures dyan. And may isa pang mas mataas sa kanya. Hindi naman gagalaw yun kung walang Siyempre hindi naman gagalaw yun kung walang pahinturot yung mas mataas sa kanya. Which is the House Speaker. Tama ang inference ng Yeah. Nabanggit si House Speaker, ha? Yeah. Tama ang inference ng publiko na Hindi si Bagalong ang nagbanggit, ha? Yung mga media. Si House Speaker. Nagtatanong sila kung meron pang mas mataas ni Zaldico. Hindi, sino pa? Si House Speaker. may mas mataas sa kanya. May Ako muna nagbigay siguro ng sagutin paspas. ngayon. Pero may nagbigay ng paspas, ibig sabihin Mayor. Meron yan. Mayor, what difference does Ito lang yung masasabi ko sa iyo, Mayor Bagalong. Kasi ikaw, kinuha ka ni Bongbong Marcos para tumulong dito sa problema na ito. Siguraduhin mo, ha, na kung sangkot ang relatives ng presidente, wala kang sasantuhin. Siguraduhin mo yan, ha? Kasi baka, Mayor Magalong, baka pakiusapan ka ni Bongbong Marcos na baka pwede nating ganyan. Ano lang ako, magbibigay lang kami ng sana naman Mayor Magalong, no? Kung merong mga ganyang pangyayari, huwag kang magpaahas, okay? Gagano na yun. Magalong. Huwag mong idamay si Speaker. Huwag mong idamay. May gaganon ba sa kampo dito sa kabila? Huwag kang magpadala doon sa mga ahas, ha? Sample lang yun. Po, to be heard po in the Senate or in the House. Can't you expose this in the Senate? Well, siguro imbitahin na lang nila ako. Di ba po nakakanitin? Ayaw ka nga Imbitahin na ibitahin. lang nila siguro. Mayor, sa lawak po nito, you mentioned that this is widespread and this could possibly be nationwide. How long will it take for us to solve this flood control mess? Kaya ba ito ng administrasyon? No, it will go beyond the administration. May experience ako dyan when we investigated yung NIA anomaly. If you remember, nagsalita si Delikado rin buhay nitong si Magalong. Ingat ka, sir, ha? President Pinoy noon about yung anomalies, irregularities sa NIA project. Tapos pinatawag niya kagad kami sa Malacanang and he designated me as the lead investigators. Wala lang Yung binigyan kami ng 6 months, tip of the iceberg lang yung nakuha namin Talagang matindi.
Ako, palagay ko, pati NIA, meron pa rin yan dito. So, hindi pa yan. Ito pa lang, flood control, matindi na yan. Meron pa yan yung mga irrigation projects, lalabas din yan. Iba pa yung mga anomalies sa mga rock netting, sa road opening, asphalt overlay, sa mga cat's eye. Nako, halos lahat na lang yata pinagkakitaan nila lahat. So, Mayor, ready na kayo to lead the independent show? Yeah? Independent commission, ready na kayo to lead that? Yeah, wala pa naman. Kung to say, hindi lang flood control ang kinikitaan ng mga politicians. sakali man na nabuo na yon, then we're willing to ready to share and submit our documents at yung mga nakuha namin ng mga dokumento. So, yun na. Tapos na yung video. So, ito lang yung aking mga kababayan. Mag-wish na lang ako sa bansang Pilipinas. Kasi po, parang imposible na talaga itong ma-perfectly resolve itong problema ng Pilipinas. So my wish for the Philippines is that sana one day gigising itong mga politicians na ito, no? Na matauhan. Kasi po, sa nangyayari po ngayon, no, parang sinadya talaga ng Panginoon na mangyari ito para ipamukha sa lahat ng politicians o tayong taong bayan, tayo ng lahat dito sa Pilipinas, ipinamukha ng Panginoon na di kayo aasenso. Hindi po magtatagumpay ang Pilipinas kung lagi na lang tayong ganito. Actually, ina-admit ko I would admit, di lang ito sa administrasyong Marcos nangyari itong mga ganitong practice, no? Illegal practice na naging normal na lang. Sa mga nagdaang mga administrasyon, maraming ganitong nangyayari. Ngayon lang ito natutuklasan kasi lumala nga, sobrang lumala at very obvious na ang government officials ngayon. Very obvious na silang mga warap. So, kung sasabihin mo na, i-appreciate pa ni Claire Castro si Bongbong Marcos, si Bongbong Marcos lang ang nakagawa nito na nagpa-investigate ng bla 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 bla. Alam mo, Auntie Claire, sa panahon rin ni Bongbong Marcos ang sobrang pinakamalaking nawala na pera na kinurap ng mga officials. Okay? Kasi po sa panahon po ni former President Duterte, sineryoso po ito ni Tatay Digong. Dalawa nga ang priority niya sa kanyang time. Droga at saka corruption. Now, bakit ko laging sinisisi itong si Bongbong Marcos? Unang-una, galit talaga ako sa ginawa niya nung tinanggal niya itong PACC. Doon yung nagsimula Sino kaya ang nag-utos kay Bongbong Marcos na buwagin yung PACC na yan? Kaya, Bongbong Marcos, di mo masisisi ang mga nangyayari ngayon. Dahil ikaw rin ang may salarin dyan. Pinabayaan mo itong mga buhaya na ito na bubusog at bubusog yung bulsa nila sa kakanakaw ng pera ng taong bayan dahil tinanggal mo ang PACC. Okay? So, kayo mga audience ko dito sa Donmar TV, no? Give us your thoughts. Give us your reaction, your comments. Ano ba ang dapat gawin ng bansang Pilipinas? Dapat bang mag-resign na si Bongbong Marcos?
comment, react, usap tayo sa mga argumento nyo sa comment section. Okay? Paki-like, paki-share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan. Marami po ang makaalam sa nangyayari ngayon sa ating gobyerno. And sa mga ngayon lang nanood dito sa aking channel sa Donmar TV, if this is your first time, i-consider po na i-subscribe itong channel na ito. Kasi libre lang po ang mag-subscribe. Walang bayad yan. Okay? Updated pa kayo sa mga balita. See you in my next video. Have a great day. Have a great night. God bless ating lahat. And God save the Philippines. Bye-bye.